So ngayon, bumalik tayo dito sa gentleman's agreement. Ito, mabigat na to mga kababayan. No? Nagsalita na po ang ating Pangulo patungkol, no, sa sinasabing gentleman's agreement. Oh, wait lang, i-skip na tayo dyan kasi yung ibang mga tanong yan eh. Pumunta na agad tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Dali nahanap ko eh. Last question, Ms. Pia Chavez. Sir, your reaction upon the supposed gentleman's agreement between your predecessor and China, do you believe that the supposed agreement, the gentleman's agreement on the West Philippine Sea, do you believe that the supposed agreement placed our national position at risk in the West Philippine Sea? And if so, yes. should the former president be accountable for that? Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na mayroong ganung usapan. O, biruin nyo mga kababayan, usaping bansa sa bansa. Tapos walang proper documentation, walang kahit ano. Tama po ba yung agreement na yon? Oh. At walang nagsabi sa kanila at walang kumbaga pagdating nila sa opisina, no, ng Office of the Vice President kasi magte-turnover na po 'yan eh. Papalit na, di ba? Wala ni isang nagsabi sa kanila mga bossing. No? Wala ni isang nagsabi sa kanila, oh, may ganitong usapan. Oh. Kaya mismong ating Pangulo nagsasabi, secret 'yan. Pinaganda lang po nila na ginawang gentleman's agreement daw po. 'Di ba? Para mas maganda sa pandinig ng tao. Pero ang katotohanan, secret agreement, mga boss. O, tuloy. So we're trying to really up to now because from the former administration, iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. O, siguro si Panelo yun, mga kababayan. Ito si Panelo, din. Parang nagiging Panelo versus Roque. Siguro, ito pag-aanalisa ko lang. Siguro, unang hakbang nila, Roque muna, Roque. Pag yung gentleman's agreement, umagri ang mamamayang Pilipino, kapag ipinaliwanag ni Roque, ituloy-tuloy na natin yan. No, pag umagri ang mamamayang Pilipino. Kapag hindi umagri, ang taga-kontra, kunyari kokontrahin si Roque nitong si Panelo. Walang ganyan, no? Walang ganyan, hindi katotohanan 'yan. So siguro testing the water, taga-test itong dalawa na to, no, ng dating Pangulo. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano pa talaga yung agreement na yan. But, kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. Wait. Biruin nyo, no? Pinunto mismo ng ating presidente, mga kababayan. Kung ang agreement na yan, hindi tayo pwedeng gumalaw sa sarili nating teritoryo, mga kababayan, mahina po ang ulo nung gumawa ng agreement na yun. No? Kung totoo yung secret agreement na yan. Isa po sa indikasyon yun ng pagkakanulo po sa ating bansa, mga kababayan. Teritoryo mo yun, ayaw kang pagalawin. No, imagine niyo na lang po meron kang bisita. Meron kang bisita sa loob ng bahay mo. Sasabihin sa iyo, hindi ka pwedeng matulog diyan, hindi ka pwedeng humiga diyan, hindi mo pwedeng gamitin yung refrigerator, bawal kang maglagay ng pagkain mo diyan or ganito bla bla bla. Ano 'yun, mga kababayan? 'Di ba? Kalokohan 'yun. Kapag pumayag ikaw na may-ari ng bahay, na hinayaan mo na ginaganon ka ng bisita mo, mahina ang ulo mo. Mga bossing, hindi ka nakakapag-isip ng maayos. Ayan, nakikita naman po natin, although talagang
yung itsura niya habang siya ay ini-interview, correct nyo na lang ako, yung composure niya, mga kababayan, habang siya ay ini-interview, halata sa loob niya na galit siya eh. No? Pero kailangan maging decente pa din ang itsura niya habang nasa interview. Mga kababayan, bilang isang pangulo, sino ang hindi magagalit? No? Sino ang hindi magagalit ng ganyan? Yung dadatnan mong posisyon, tapos sasabihin sa iyo ng China, oh, hindi ka pwedeng gumalaw dyan, hindi mo pwedeng pagawa yung barko na yan. No? Hindi ka pwedeng kumilos sa sarili mong teritoryo. Hindi nyo naramdaman, hindi nyo napansin, pananakop na yun O di ba? Kung sino man yung pumayag doon, mahina ang ulo. Mga kababayan. Mahina, napakahina ng uno. Pumayag ka eh, no? Unti-unting pagsakop yan eh. O, tuloy natin. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement Yes? the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na umalis siya, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik. Talagang iniintay na pala yung si Ambassador Wang, no? Mga kababayan, para tanungin talaga, ano ba talaga pinag-usapan ninyo? Ano yung napag-agrihan ninyo? Di ba? Sabi ni Reverse, illegal ang ganong agreement at alam ng taong bayan na binebenta na lupa ng Pilipinas sa Chino. Dapat talaga isama ito sa kataksilan ng bayan kasi pinagkatiwalaan ka pamahalaan ang gobyerno o bansa, no? Nung pala binebenta, mga bossing. Kung ano man yung kapalit, di natin alam kung may kapalit, yung gentleman's agreement na yon, kung ano man yung kapalit, mga bossing, pero doon sa agreement na yon, dehado ang Pilipinas. Dehado. Mismong sarili nating teritoryo, hindi tayo pinapagalaw. Sabi ni Sir Happy Life, ganyan ang gusto ng China. Walang document. Dahil ganyan din ang pinangahawak. Ay, totoo. Tama ka, sir. Yung 9 dash line nila. Tingnan mo, yung mga miski po sila eh. Hindi nila siguro alam kung paano nila mapapaniwala yung sarili nila about do sa 9 dash line. No? At ito, mga kababayan, wag po kayong matatakot. No? Na ipaglaban ng ating Pangulo, na ipaglaban at tumindig ang mamamayang Pilipino, mga bossing, dito po sa ating sariling mga isla, mga boss. Una, na ipanalo na natin yan nung mga nakaraang mga taon, mga bossing. Pangalawa, no? Sa lahat ng bansa sa mundo, o siguro sabihin na nating majority na lang. Majority, no, ng bansa sa mundo, mga kababayan, naniniwala po sa Pilipinas. Sabi na nga po ni Department of National Defense, Gibo Chodoro, mga kababayan, wala ni isa mang bansa ang naniniwala sa Chino doon sa pinagkakalat nilang 9 dash line. Kaya po, kung nakikita nyo naman po yung mga pagkakasunod-sunod ng usaping West Philippine Sea, mga bossing, o Japan, Australia, o India, lahat po yan, isa-isa pong sumusuporta sa Pilipinas, mga kababayan. No, unang-una, hindi papayag yung mga yan na merong malamangan sa ganyan. Kasi kapag hinayaan lang nila ang Chino, itutuloy-tuloy lang ng mga yan ang pang-aabuso. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Yan. Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin natin... Yan tanggalin nyo na sa isipan nyo. Baguhin nyo na, no? Baguhin nyo na po. Mismong galing sa Pangulo. Walang kahit anong dokumento. Hi, Ma'am Chris Rose. Magandang gabi po sa inyo. O umaga kung nasaan man po kayo. Tanggalin na natin sa isipan natin, mga kababayan, yung pakulo nila, no, na gentleman's agreement. Wala. Mismo, diretso sa ating Pangulo, walang dokumento at kahit ano, sikreto yan. Secret deal, kung tawagin, mga kababayan. So, simula ngayon ako,
Hindi ko natatawaging ano yan, gentleman's agreement. Secret deal. No? Dahil walang kahit na anumang dokumento ni ang ating mataas na opisyal ng ating bansa nangangapa, no? Kung ano talaga yung dinil nila. 'Di ba? Sa Chino. Tuloy po, Mr. President. Manila, ba't nila ginawang sikreto? Oh. Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not... Ay wait, sabi po mahal na pangulo, sabi po ni Roque. Sabi niya miski si Alan Peter Cayetano, si Boy 10K naibalita na yan dati. Ako kami, mga bossing, kayata kami, 5 yata kami sa Team MR sa Team Mark Ramos, editor, researcher, o tsaka yung page manager, mga kababayan. No? Lahat kami naghahanap po kung saan ibinalita ko at kung nasaan nasabi nila before. Wala po kaming makita. Ay, good morning, California time. Ayan, nandyan po ako nung isang buwan sa Los Angeles, no? Makikipag-meeting sana ako kay Maharlika eh. Ayan, nasa California pala. So wala po kaming makita, mga kababayan, no? O patawad po kung talagang meron at nalagpasan ng aming mga mata, pero talagang wala no? At the same time, mga bossing, kung meron man po yan, nako, magiging proud ang mga DDS niyan. Lalo na yung mga vloggers ng DDS. Ang gagawin niyan, mga kababayan, ilalabas agad nila yan. Ma-excite po yung mga yan di ba? Kagaya po nung ginawa nila. Na-excite sila doon sa pinakita nilang video. No? Na inisnap daw si BP Sara. Lagapak. Nakita yung isang buong video, no? Na simula pa lang po doon pa lang po sa bandang likuran nakipagbeso-beso na, nakipagkamay na ang ating pangulo kay BP Sara. At kausap pa ng First Lady Liza Marcos, mga kababayan. Ano kaya ang sasabihin ng mga DDS dito na mga nagpakalat ng fake news? Bibisitahin ko nga yung mga channel nila. Tuloy po, mahal na Pangulo. Sir, do you plan to talk to former President Duterte about it? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. Mga loko-loko no? Kanya-kanya na silang tago, kanya-kanya nang hindi mai-explain kung ano ba yung mga pinaggagawa nila nun, mga kababayan. And we still haven't gotten a straight answer. Okay? Thank you. Ayan, sabi ni Sunny Reyes, gentleman's agreement, si Roque nagpauso para maganda ang tunog. Yes, correct po, sir. Totoo po yan, no? Kaya nga po, sabi natin, mga kababayan, itong gentleman's agreement, titigilan ko ng banggitin, no? As much as possible, titigilan ko ng banggitin yan dito sa channel natin, mga bossing. Kasi, wala namang, hindi naman talaga gentleman 'di ba? Gentleman, lugi ang Pilipinas, no? Tubig at pagkain lang. Bahala na kayo kung lumubog ang barko ninyo dyan. Secret deal. Yun yung tamang word. Kasi, miski po ang ating pangkasalukuyang Pangulo ngayon, mga kababayan, ay walang kaalam-alam kung ano yung napag-usapan nila doon sa deal na yan. Ano may tatawag mo doon? Secret deal, mga bossing. Di po ba? Sabi ni Easy, hindi ko na babasahin, Easy yan, basahin nyo na lang po, mga kababayan. Ayun, anim din po ang mga napag-usapan natin ngayong araw, mga kababayan. Hihiling lang po ako sa inyo na i-like itong live stream natin bago po kayo lumabas dito sa channel natin. I-like nyo po para mas i-share ni YouTube. Ako po naniniwala na dahil po from Pilipinas, nung nagbakasyon tayo, papunta dito, pabalik sa ating kinaroroonan, yung algorithm natin nalilito si YouTube kung saan ipupukol, no? Kaya yung iba po sa inyo hindi nakaka-receive ng mga notification. Kaya po kapag ni-like nyo yan, mga kababayan, mas i-share ulit ni YouTube yung ating mga live stream. Okay? Muli, ako'y magpapaalam na po at dun sa mga bago lang sa ating channel, mga kababayan, huwag niyong kalimutan na i-subscribe. Okay? Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.